Good day. Naay pangutana sa mga pasyente. Pila ka ml ang ihatag nga paracetamol sa anak nila nga gihilantan? So how much paracetamol would you give? No, is it 1 teaspoon? No, so depende, okay? So naay different types of preparation sa paracetamol, 250 per 5, 120 per 5 o 100 milligram per ml. So this is drops, this is syrup. Basta per 5 syrup, okay? So pila man ni ka ml no sa 6 months old or sa 5-year-old. So wata kabalo, pwede gyapon nato sundon ang mga naa sa nakasulat ani sa box sa imong box sa paracetamol no. Kay kuan man naman dito 1 to 2-year-old pila ka ml. Pero if you want to calculate na ay formula no, atong timan-an no paracetamol ra matong discussion karon 15 milligram per dose per kilogram per dose ang average dose sa paracetamol. So this is the maximum actually, pero ang doktor mo gamit na siya sa range nga 10 to 15, okay? 10 to 15 milligram per kilogram per dose. So atong i-calculate ha, example, no? Muni ang atong sundon nga formula. Kung namoy calculator sa inyong smartphone, okay kaayo, pero kung walay calculator, so kani ang sundon nga formula, no? Timbang sa pasyente, ang kaning denominator ug numerator mao ni siya, no? Kaning 250 mo na ang numerator nimo, ang per 5 mo na imong denominator. Okay, dire sa drops, paracetamol drops, 100 mg numerator, ang imong ml, 1 ml man na siya no, denominator. So okay, hatag tag example no, basta sundon lang ni nga formula. So before tam hatag example, ang kaning 1 teaspoon di ay is 5 ml na siya. Okay, 4.9 milliliter or ml, 5 ml. So kung kanang kutsarita ba, so munang 1 kutsarita is 5 ml. So kung 2 kutsarita, 10 ml no. Ang uban kanang kutsara gyud no, pangkaon 1 tablespoon ang tawag. So 15 ml or 14.7 milliliter. So ang isa ka kutsara is 15 ml. Ang isa ka kutsarita is 5 ml. Na example dire 22 kilos nga bata no, 5-year-old ni mga bata gihilantan. Nagpalit kag 250 per 5. Sundon nimo ni nga formula, okay? So muna ni siya ang mahitabo karon. So ang recommended dose sa paracetamol is 10 to 15 man, di ba? So ang atong gamiton is 13 no. Muni ang formula ha. Timbang 22 times 13 akong pagbuot no. Pwede ka mo gamit og 10 to 15. Akong pagbuot is 13 akong gigamit. Times 5 muni siya ang imong denominator. Ang numerator nimo is 250 no. So since nga negligible ning 1, pwede nga i-rewrite nimo ni siya, inaani na ang pag-rewrite. So okay. So karon na kay 22 times 13 times 5, 1,430. Ma-eliminate ning kilogram, okay? So milligram per ml na lang no. So milligram per ml na lang. So 22 times 13 times 5 kani siya. Divided by 250. So ang imong ihatag sa bata is 5.7 ml. Daw bi, dok gitagaan ako og 7 ml ang akong anak no, kay mo maingon sa akong silingan. So sulod ba ni siya sa recommended dose nga 10 to 15? Pwede gyapon na imo i-calculate no. So inaani 7 ml imong gihatag. So sulod ba siya sa recommended dose nga 10 to 15? So imong i-calculate using the same formula no, imo ra siyang mathematics ra. So 22 times 5 no. So 110. Okay? 110. Tapos RD man no, so RD imong pangitaon. So ang kani siya imong i-criss-cross. So bumaning math nato 7 times 250. So 1,750. Tapos ml og milligram man. So ml milligram. Para ma-eliminate ni no, i-bring down nimo ni no. So sa atong math. So 1,750 ml per milligram divided by 110 kilogram per ml. Okay? So ang nahitabo, okay, is 50 kani siya kay ma-eliminate man ni imong ml. So milligram per kilogram na lang din na eliminate man imong ml atong math no. So kung nadumduman pa ninyo ang math. So ang RD nimo is 15.9 or 16 actually. So sobra siya gamay no, kay 10 to 15 man imo 16, sobra kag 1 mg per kilogram. Overdose gamay. Pero dili ra man na makaon sa kaayo no, basta di lang permihon. Next case no, what if kung dok 120 per 5 ra mang naa sa ako ano, kay ang tambal man sa akong 1-year-old nga anak. Pwede na ko siya paimnon ani. Paracetamol 120 mg per 5, pwede no. So kabalo gug calculate. So imo ra ni transform no using the formula. So 22
no? Tapos ang imong recommended dose, pili lang ka, no? So 13 lang gyapon atong gamiton, okay? So 22 times 13 times 5, 1,430. Daw bi kay ang imong numerator na lahi na nahimo ng 120, no? Kay 120 per 5 man, di man 250 per 5. So ma-divide na nimo 120, no? So ang imong ihatag sa imong anak karon is 12 ml. Okay? So 12 ml, no? So ma-eliminate ba ni siya? Okay? Tapos kilogram, kilogram. So 12 ml imong ihatag, no? Ganina tagaan ra nimo og 5.7 ml. Pero karon tungod kay ang imong gigamit is 120 mg per 5 ml nga paracetamol. So 12 ml. Ingon din ka nga, Dok, what if 5 ml ra 1 teaspoon ra ang gihatag sa akong anak nga 22 kilos? Imong i-calculate kung nisulod ba sa recommended dose, no? So 22 times 5, so kani man imong pangitaon divided by 120, no? So 5 times 120, ang atong crisscross is 600 ml per milligram. So merge na siya. So kaning 22 times 5 is 110. I-bring down lang din imong 110 para ma-eliminate, no? Eliminate na, pack. So RD na lang, no? So 600 divided by 110 is 5.45 milligram per ml. So ang imong recommended dose na calculation is 5.68 di ay, no? 5.45, no? So around that time, so around that range, no? So 10 to 15 man, actually 10 to 15, so wala ni sulod. So underdose ang imong gihatag, so kulang. Okay? Next, so next ha. So 6 months old nga anak, no? 4.8 kilos. Okay? So gamitan nimo formula. Okay? Sundon lang nimong formula. So ang imong gamiton karon is drops, no? Paracetamol drops. Okay, 100 mg per ml. So 4.8 ang pasyente gihilantan. So gamit kag 10 to 15. So ang imong gigamit is 13 lang, no? 13 lang gihapon. Okay, tapos drops man. So ang imong denominator is 1 ml, no? Kay 100 mg per ml man. Divided by 100. Imong i-rewrite na ni, pwede rin nimo ni utruhon. So 4.8 times 13 times 1, 62.4 mg per ml, no? Ma-eliminate naman ng kilogram, so munang milligram per ml divided by 100, no? So 0.6 ml. So ang imong ihatag sa imong anak karon nga 4.8 kilos is 0.6 ml. Dok, daw binatagaan ako 1 ml. Tagaan nimo 1 ml. So calculate nimo, sulod ra, Dok, wala ra na overdose akong anak. Tan-aw nimo, no? Imong calculate, no? So 4.8 derive man ni siya dani nga formula, okay? So 4.8 times 1, so 4.8 lang gihapon. 1 times 100, no? Equals 100 ml per milligram. So para ma-crisscross na siya, ma-eliminate. So ang nabili na lang 100 divided by 4.8. Okay, ma-eliminate ang ml. So 20.83 mg per kilogram. Round off 21, no? So ang imong recommended dose is 21, no? So na overdose, no? Kay 10 to 15 ra baya milligram per kilogram per dose. Na overdose imong anak gitagaan nimo 1 ml. Okay, so overdose siya. Basin makadaot na sa atay kung permihon og overdose, no? Kaya hepatotoxicity man ang paracetamol. Okay? So next example 4.8, pero ang imong gusto ko anon gamiton is katong sa imong 5-year-old nga paracetamol to 50 per 5. Pwede ba na siya, Dok? Pwede gihapon, no? Imo rang i-solve, no? Okay? So 4.8 tapos 15, no? 15 pag mo gigamit, Dok, 15 lang. O sige, 15. So 5, no? Divided by 250. Okay? So 4.8 ang timbang times 15 times 5, so 360. Tapos divided by 250 mo man ang imong numerator. So pwede nimo tagaan og 1.44 ml. Okay? So cross out naman na. Daw bi, Dok, kay natagaan ako og 2.5 ml ang akong anak, Dok, nung 6 months. Kay kuan man mo man to ingon si silingan. So overdose to wala. So imong i-calculate, no? 4.8 times 5 equals 24. Tapos kani siya 2.5 times 250. Okay, 625 ml per milligram. So kani imong pangitaon, no? So imong i-eliminate na siya. Kay i-divide din na nimo ng 24 kilograms per ml sa 625. So ang result is 26.04 milligram per kilogram. So ang kaning imong 26 mg per kilogram muna imong RD nga calculation, lapas kaayo sa 15, no? Kay 10 to 15 man, lapas kay sa 15. So overdose ang imong nahatag kung 2.5 ml. That's it. Thank you.